Magandang araw sa inyong lahat. So ngayon pala ay tatalakayin natin ang Noli Me Tangere na Kabanata 7 na pinapamagatang ang suyuan sa isang azotea. Pero bago ang lahat ay ipakilala ko muna sa inyo ang mga tauhan na may malaking ginampanan sa kabanatang ito. Unang-una ay si Maria Clara. Siya ang magandang dalaga na anak ni Pia Alba at Kapitan Tiago, na sabik sa muling pagkikita nila ni Crisostomo Ibarra na ang kanyang iniirog. Ang pangalawa naman ay si Crisostomo Ibarra. Siya ang anak ni Don Rafael Ibarra na galing Europa. Iniirog niya si Maria Clara. Ang pangatlo naman ay si Kapitan Tiago. Siya ang ama ni Maria Clara na masyadong abala sa mga papeles sa negosyo nila. Ang pang-apat naman ay si Tia Isabel. Siya ang nag-alaga kay Maria Clara at siya rin ang nagbihis kay Maria Clara nang ito ay matataranta sa muling pagkikita nila ni Crisostomo Ibarra. At ngayong tapos ko nang ipakilala sa inyo ang mga tauhan, ay dumayo naman tayo sa mga talasalitaan na mula sa kabanatang ito. Unang-una ay nagpapatahip, na ang ibig sabihin ay kaba. Ang pangalawa naman ay tinagubulinan, na ang ibig namang sabihin ay sinasabihan. Ang pangatlo naman ay maulingan, na ibig sabihin ay marinig. Ang pang-apat naman ay tinugtot, na ang ibig sabihin ay tinigil. Ang panglima naman ay ang nagmatyag, na ang ibig namang sabihin nito ay naghintay. Ang pang-anim naman ay hibang, na ang ibig sabihin baliw o nawawala sa sarili. Ang pang-pito naman ay pinugpog, na ang ibig sabihin ay paulit-ulit. Ang pang-walo naman ay azotea, na ang ibig sabihin ay isang maliit na balkonahe. Siyam naman ay kalupi, na ang ibig sabihin ay pitaka o wallet. At dahil tapos na ako sa mga talasalitaan, ay pumunta naman tayo sa buod ng kabanatang ito. Sana'y makinig kayo para inyong maunawaan ng mabuti. Isang umaga, sina Maria Clara at Tia Isabel ay tapos na magsimba. Pagkatapos nila mag-almusal ay may kanya-kanya silang ginawa. Si Tia Isabel ay naglilinis. Binabasa naman ni Kapitan Tiago ang mga papeles sa kanyang negosyo, habang si Maria Clara ay nagtatahi. Nagpapatahip sa dibdib ni Maria tuwing may nagdadaan ng mga sasakyan. Sapagkat siya ay medyo namutla, ipinayo ni Kapitan Tiago na siya ay magbakasyon sa Malabon o sa San Diego. Manangkahin ni Tia Isabel na sa San Diego na gagawin ang pagbabakasyon, sapagkat bukod sa malaki ang bahay doon ay malapit na rin gaganapin ang pista. At dahil nga namumutla si Maria Clara ay sinabihan siya ng kanyang ama na si Kapitan Tiago na magbabakasyon. Sinabi ni Kapitan Tiago na siya ay magbabakasyon sa San Diego o sa Malabon. Sinabi niya sa Malabon na lang sana. Pero agad na tumoto si Tia Isabel dahil gusto niya na doon na lang daw magbabakasyon sa San Diego dahil mas malaki ang bahay doon at malapit na gaganapin ang pista. At dahil sa sinabi ng kanyang tiyahin ay gusto niya tumalong sa tuwa. Dahil nga gusto niya pumunta sa San Diego dahil lang doon ang kanyang alaala noong bata pa siya at kasama si Crisostomo Ibarra na ang kanyang iniibig. At dahil nga magbabakasyon si Maria Clara sa San Diego, ay sinabihan siya ng kanyang ama na magpapaalam sa kanyang mga kaibigan doon sa kumbento dahil hindi na siya babalik sa Petero. Ngunit agad din nanlamig at nabitawan ni Maria Clara ang kanyang pinatahi dahil sa may narinig siyang sasakyan na tumigil sa kanilang harapan. Maulanigan niya ang boses ni Ibarra ay kara-kara siyang pumasok sa kanyang silid. Namumutla at hinihingal na tinutot niya ang kanyang tumahit na dibdib at nagpatyag. Narinig niya ang boses ni Crisostomo na pinapangarap niya lang noon, na tinatanong kung nasaan siya. At dahil nga sa kilig at saya ay baliw na nahagkan ni Maria Clara ang santong si San Antonio Abad. Umanap siya ng butas sa susian para makita ang lalaki. At dahil nga ito ay nakita ng kanyang tiya, ay pinuntahan siya nito. At pagpasok pa lang ng kanyang tiya, ay agad niya na itong pinugpog ng halik, na di naman alam na kung ano ang nangyari sa kanya. Pero kahit na ganun, ay tinulungan pa rin siya ni Tia Isabel na magbihis para harapin si Crisostomo. Dahil nga sabik na sabik si Maria kay Crisostomo, ay sinilip niya ito at tinignan.
Pero nakita din ito ng kanyang tiyahin, kaya ito pumasok sa kanyang silid. At pagkapasok pa nga lang ng kanyang tiyahin, ay agad niya na itong paulit-ulit na hinagkan, na nabigla naman sa kanyang ginagawa. Pero kahit na ganun, ay tinulungan pa rin siya ng tiyahin niya na magbihis para harapin si Crisostomo Ibarra. Habang nag-uusap si Kapitan Tiago at si Crisostomo Ibarra sa bulwagan, ay biglang sumulpot si Tia Isabel na halos kinakaladkad ang pamangkin. Napasuling-suling ang mata at hindi tinitignan ang binata. At hanggang sa nagtama ang kanilang paningin. Ito ang naging dahilan ng pagiging masaya ng kanilang mga puso. Maya-maya ay lumapit sila sa azotea upang iwasan ang alikabok na nilikha ni Tia Isabel. Tinanong ni Maria si Ibarra kung hindi siya nito nalimutan sa pag-ibang bansa dahil nga maraming magagandang dalaga roon. Sinabi ni Ibarra na siya ay hindi niya nakalimutan. Katunayan, anya, siya ay laging nasa kanyang alaan. At dahil nga nagwawali si Tia Isabel ay marami talagang alikabok, kaya para maiwasan ito ay pumunta si Maria at si Crisostomo Ibarra sa azotea niya. Binigyang diin pa ni Ibarra ang isinumpa niya sa harap ng bangkay ng kanyang ina na wala na siyang ibang papasayahin at paliligayahin kundi sa Maria lamang. Si Maria man anya ay hindi nakalimot kahit na sinabihan na siya ng kanyang padring komisyor na limutin si Ibarra. Binigkas pa ni Maria ang kanilang pagkakamustahan, ang kanilang paglalaro, ang kanilang ampuhan at ang muling pagbabati. Ang pagkatawa ni Maria nang tawaging mangmang ng ina si Ibarra. Naging dahilan ng pagtampo ni Ibarra sa kanya. Ngunit nawa din naman ito ng lagyan ni Maria ng sampung ang sombrero ni Ibarra. At dahil nga sila ay nagkitang muli ay syempre talaga ay pag-uusapan nila ay ang nakaraan. Bagay na iyon ay ang itinagalak ni Ibarra, kaya kinuha niya sa kanyang kalupi ang isang papel at ang mga ilang tuyong sambong na nanilitim na. Nilabas naman ni Maria ang isang liham na bigay ni Ibarra bago ito tumungong ibang bansa. Pagkatapos nila mag-usap ay nagpaalam si Crisostomo nang maalala nito na kailangan niya palang umuwi sa San Diego dahil kaarawan ng mga patay bukas, na siya ang ikinalungkot ni Maria. Pero nawala din naman ito agad nang maalala niya na magbabakasyon din naman pala siya sa San Diego. At ngayon ay tapos na ako. Salamat sa iyong pakikinig.